Sige. Anong na-observe mo sa student, sa class flow, and everything? Ako lang nakikita nila. Bago tayo mag-start tapos na tayo sa beginner, di ba? Actually, depende yan sa company kung paano nila dinidivide yung level ng mga students. Low beginner, higher beginner, intermediate, lower intermediate, higher intermediate. Pero dito sa training, gagawin na lang muna natin beginner, intermediate, advanced para at least makuha natin lahat. O yun, tapos na tayo sa beginner, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin, ituturo ko sa iyo is how to handle intermediate and how to execute intermediate lesson, intermediate book. Yun. So, ikaw na. The floor is yours while I'm looking for the book. And evaluation dun sa iyong shadowing. Yes. Actually, si student, beginner siya pero hindi siya, beginner siya pero magaling siya. Bakit, sa tingin mo, bakit kaya beginner binigay sa kanyang level? Sabi mo magaling naman si student, pero bakit kaya nasa beginner level siya? Oo. Although nakakasunod siya at saka nakakaintindi. May mga tanong na naiintindihan niya pero may mga tanong na hindi niya naiintindihan. Tapos yung kanyang words, vocabulary words are still limited. And then puro basic as in basic. At saka napansin mo ba, na-observe mo ba dun sa kanyang lesson, puro book activity at saka lahat may pictures. From vocabulary words to expression and to reading part, lahat may pictures. Kasi nga, pag walang picture, parang mahirap, question lang, sentence lang, hindi niya rin masyado maintindihan. So, pag ganun, pag may picture, makaka-respond siya sa'yo. Makukuha mo yung gusto mong respond. Kasi, kaya nga, di ba, mayroon tayong ginagamit na arrow. Ina-arrow natin. May picture na nga, ina-arrow pa natin, di ba? Meaning, ine-emphasize natin na ito yung sagot sa tanong ni teacher. So, yun, ganun ang pag-guide. Isa pa, kaya siya beginner dahil hindi siya nakakapag-construct ng sarili niyang sentence. Kaya nakita mo yung book activity niya, I plus blank. So, puro fill in the blanks. So, ibig sabihin, hindi siya nakakapag-construct ng sarili niyang sentence. Teka lang ha, wait lang. May nag-message sa Skype. Yung isang teacher natin, nag-message. O, kita mo, nagmo-monitor ako habang nag-training. Late daw ang kanyang student. Good afternoon po. Screenshot po. Late po si Leo ng 4 minutes today. Salamat po. Okay, noted. Noted lang natin yan. Kita mo? Kaya mong ginagawa ko dito. Umaga pa lang nakamonitor na ako sa mga teachers. So, ayun. Limited yung hindi siya nakakapag-construct ng sentence niyang sarili. Kaya laging fill in the blanks dun sa expression. So, ganun yan. And I think kaya mo na. Sa Wednesday, may actual class ka. Is lang, kaya mo naman yun eh. Saka kahit ano lang naman kasi, basta sundan mo lang yung flow. Oh, yung transitional phrases ha. Ano ka dun sa mga transitional phrases. Ito naman, intermediate. Ito yung kanyang book. Hindi ko na sasabihin. Ikaw na lang ang tumingin. Ayokong i-announce dahil ako'y naka-live. O, ito. 1, 2, 3, and 4. Napakadali lang ituro nito. Tingnan mo. Pero mahaba to ha, inaabot to ng isang taon tong isang book. Kaya yung book 4 ko natapos, more than 3 years or less than 4 years na
Book 1, isang taon. Book 2, isang taon. Sabi mo naman, ang dami, oh. Diba? Kanyang book. Familiar ka ba dito sa book na to? Okay, etong book na to ay 3rd edition. Naghahanap ako ng 4th edition pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero sabi nung iba meron na daw 4th edition nito. Gusto ko, kung meron tong 4th edition, gusto ko siyang kunin. At gusto ko siyang gamitin sa camp. Hindi ko siya gagamitin dito sa online. Kasi para magkaiba yung book sa seasonal campers, tapos iba rin yung book sa online class. Para may thrill. Pag nag-attend sila ng camp or nag-enroll sila ng camp natin, iisipin nila na, ay, iba yung book. Sabihin nila, anong natutunan mo doon? Parehas din ng book natin doon sa online. O, di ba? Wala nang thrill. Kaya dapat magkaiba yung book sa seasonal camper students at saka doon sa online. Sulit ka nga dito sa book na to. Bakit? Kompleto siya. Meron siyang vocabulary, expressions, and reading.